Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin. Heto, matinding utos ng Korte Suprema. Franz Castro din nakaligtas sa pamilyang Marcos nasyak. Yan mga kabayan, ito po yan. Ang ating alamin at bibigyan ng unang ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago natin simulan i-play ang video ito. Nako, ito mga kabayan, i-share ko lang po sa inyo ang sagutan ni Franz Castro. Franz Castro at si Senator Bato de la Rosa. Ito, bigyan po natin ng reaction to. Talagang butata, no? Kumbaga, durog na durog. Dito si Franz Castro. Ito mga kabayan, pakinggan po natin. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako Bakit ng mga nga kaso ba? na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa... Oh, bakit andyan ka pa, Franz Castro? Ha? You are guilty, no? Sa kasong child abuse, di ba, mga kababayan? Pero nandyan pa rin, ano kaya ang isasagot nito? Nakulong. Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? Out of order agad, no? So, dito makikita mo talaga yung ginagawa nila sa Kamara, no? Sa Kongreso, mga kababayan. Yun pa din yung gusto niyang mangyari sa labas na. No? Kung tatanungin ka ng taong bayan dyan, di ba, Franz Castro? Yan din ang magiging tanong eh. Kasi yan po ang talagang pinaka climax ng buhay mo. Diba? Maging tayo mga kabayan, yun din ang itatanong natin kay Castro, pero out of order tayo para sa kanya. Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata. So kung tama po ang ginawa niya, ito putulin lang natin mga kabayan kasi nangigigil tayo eh. Ha? Kung tama ang ginawa niya, bakit na-guilty siya, no? Doon sa kanyang kasong child abuse. So tama ba ang child abuse mga kabayan? Yun ang tanong, di ba? Kung tama ba? Kung tama yung ginawa niya, bakit hindi siya pinatigan ng korte? Di ba? Na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at Pasensya na mga kabay. Bigla lang ako napatawa dito sa pagmumukha ni Castro. Tingnan nyo. Ha? Ang kapal-kapal naman ng makeup nito mga kabay. Pang ano na to? Yung isa ano? Diba? Parang pamburo na ito joke lang mga kabay. Pero tingnan nyo talaga yung pagmumukha. Sobrang ka naman. Sa hindi mo madadala sa make-up yung mga boboto sa'yo, Franz Castro. Kailangan meron kang political will, di ba? At saka, meron kang ginagawa, mabuti sa bansa. Pero parang nakikita sa'yo, wala namang mabuti. mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa So yan mga kabayan, ako against ako sa sinasabi niyang walang mali. Kasi kung walang mali doon, mga kabayan, di sana sinabi ng korte na, okay, Castro, no? You're free, no? Ang tawag yan sa korte. Basta, wala kang kasalanan, you're not guilty, no? Pero bakit di sinabi ng Korte Suprema guilty ka? Di ba? Ibig sabihin, may ginawa kang masama.
masama yun. Hindi yung mabuti. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga Gawa-gawa lang daw yung mga magulang. So, saan sila galing, mga kabayan? Saan sila nanggaling? Franz Castro, durog na durog ka na. Huwag ka nang magsalita pa. Umamin ka na lang, nakasalanan mo talaga. Ito talaga, tatakbong senador, mga kabayan. No? Tatakbong senador. Dito pa lang, talagang wala na. Diretso na to sa inodoro, mga karibin natin. magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyernong Madam. So yan mga kabayan, sinisisi ang gobyerno. Ibig sabihin mga kabayan, talagang makakaliwa po talaga ito. Bistadong bistado. Okay, kayong mga nanonood dyan, no? Yung mga nakapanood ng video ito. Hindi itong video ko, kundi itong video talaga nila. Sa Jamie yata ito, no? Please, yung mga anak ninyo, huwag nyo nang ipagkatiwala dito sa kanila. Kasi dadami at dadami yan, no? Baka isang araw mabalitaan nyo na lang yung mga anak ninyo diba, mamatulad sa ibang mga bata, mga kabayan na nabalitaan. Mga nagurgur na o sa pakikipaglaban sa gobyerno. Wala rin naman patutunguhan, mga kabayan, diba? Well, anyway, ito na. Simulan na po natin yung video ito. Pakinggan at bigyan natin ng reaction to, mga kabayan. Ito ang nakakagulat. Tila nga raw totoo ang kasabihang, sadyang hindi natutulog ang karma. Matapos ang umano'y panggigipit at paggurgor sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, na pinaulanan ng walang katapusang samut-saring pangbabatikos ng gobyernong ngagba. Pamilyang Marcos tila muli raw kinarma. Korte Suprema kinumpirma na at opisyal nang binawi ang 57.68 hektar na umano'y inangking ari-arian ng pamilyang Marcos sa barangay Suba, Paway sa Ilocos Norte constitute ill-gotten Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, finally, gumagana pa rin pala ang judiciary sa Pilipinas. Kapapasok lang na balita, kinumpirma na at idineklara na ng Korte Suprema na ang 57.68 hektar na property ng pamilyang Marcos sa barangay Suba, Paway, Ilocos Norte ay pinatunayang ill-gotten wealth at ipinag-uutos pa ng Korte Suprema na ibalik na ito. Ayon pa sa inilabas na balita ng Ito, malaking to. Gulat siguro ko, nagulat talaga dito ang pamilyang Marcos dito sa desisyon ng Korte Suprema about dito sa lupang ill-gotten wealth, no, mga kabayan. Sapagkat, tingnan nyo, malaking sampal po ito sa kanila. Bakit? Sa panahon pa ng pagiging presidente ng anak, napagdesisyonan na ito ay ill-gotten wealth. So, yan. Di ba? Malaking yan sa kanila, sampal. Akong presidente, tapos gaganyanin mo. Ibig sabihin mga kabayan, may justice pa rin po, no? Dito sa atin. Korte Suprema. Supreme Court, Marcos Families Paway Property ill-gotten. Manila, the Supreme Court has ruled that a 57.68 hectare property in Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte, owned by the Marcoses, constitute ill-gotten wealth. In a decision penned by Associate Justice Marvic Leonen,
The Supreme Court bankrolled as unconstitutional the 25-year lease agreement signed on December 20, 1978 between the late President Ferdinand Marcos Sr. and the Philippine Tourism Authority or PTA. The Paway property, which has leased at low rate of just 1 peso per year, was intended for the development of the Paway Lake area. But the High Court noted in its verdict that there was no evidence to support Marcos Sr.'s ownership of the land at the time that lease was executed. The Supreme Court also stated that Paway Lake and its surroundings are part of a national park, categorizing the land as a public property that cannot be privately appropriated. The ruling further said that despite the issuance of Presidential Decree number 1554 that opened the land of acquisition, no documentation exists proving that the property was transferred to Marcos Sr. before the 1978 lease agreement. As a result, the Supreme Court declared that Marcos Sr. had no authority to lease the land, making the contract invalid, Leonen wrote in his decision. The High Court also said that the contract included provisions stating the ownership of any improvements made during the lease would revert to Marcos Sr. upon its termination. This arrangement was found to violate the constitutional prohibition against a president holding any financial interest in a government contract as outlined in both the 1973 and 1987 Constitution, the Supreme Court said. The Supreme Court thus ordered the property be returned to the state, with exception for portion now covered by the Free Patents or PN. Unquote. Ngayong hinatulan na at napatunayan na ng Korte Suprema na tila ang mga ari-arian at pera ng pamilyang Marcos ay kinonsidera na ill-gotten wealth. Ano kaya ang masasabi rito ni Pangulong Marcos Jr.? So yan mga kabayan, pag sinabi nating ill-gotten wealth, ano po yan? Nakaw po yan mga kabayan. Nakaw or inangkin, no? Inangkin po nila. So yan mga kabayan, sa palagay nyo po ba nangyayari pa rin yan hanggang ngayon? Yung mga ganyan mga bagay, di ba? Yung mga pagnanakaw, yung mga pangurap. Sa palagay nyo po, does history repeat itself today? At nung panahon ng kanyang ama? Diba? Sa palagay ko po, medyo nagkakaroon po tayo ng idea. Although hindi po tayo hindi po tayo naka-experience ng Marcos Sr. Regime. But today, no? At base sa mga libro na ating nababasa, parang nai-imagine na po natin kung ano talaga yung nangyayari noon. At sa palagay ko, mas malala po noon, no? Or mas malala ngayon. Hindi natin masabi, hindi natin na-experience. Yung mga na-experience po, yung mga naka-experience, pa-comment naman po. Kung kanino po bang mas malala, no? Yung noon sa ama or yung ngayon sa anak. O yan, mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa komento. Yan. Maraming salamat po. Para malaman po ng ating mga kabayan ang inyong komento, paki-comment na lang po sa maraming salamat ulit mga kabayan. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.